We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Purihin ang Panginoon, Enero 18, taong 2025. Dahil hindi wala bumati sa akin, babatiin ko na sarili ko. Belated happy birthday. 69 years old na po ako nung Huwebes. Oh, wow! Happy birthday! Ikaw talaga. Kasi di namin alam eh. Ikaw tinatawag. Nung Pasko, kaarawan mo, Ate Maru, binati ka namin. At basta kami po ay hindi na po bumabata. Dati kami ni Ate Maru, kami po ay dating ubas, ngayon po yung mga pasas. May kulubot na mga kaibigan. Pero mahalaga, pagdating sa gawain ng Panginoon, buhay na buhay pa rin tayo. Kamusta ka, Ate Maru? Okay naman. Wow, God is good din. Nasa New Year na tayo, no? So, maraming mga New Year's resolution siguro na inuumpisahan na. At yung iba naman inabay mga nabali na mga resolution. Halimbawa, magda-diet daw. Nakauno. Atlas pa lang, nagkakain ulit. Para bang, next year na naman. Opo. Ibig ko lang magbiro kasi talagang masaya-masaya tayo sapagkat tunay na itong araw na nilikha ng Panginoon. Tayo maggalak at magdiwang. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad. Amen. Ate, may guest tayo. Salamat sa iyong pagkuha ng mga guest natin. Oo, alam mo, bigay ni Lord itong mga bagong guest natin, mga kaibigan nito, bagong kaibigan. Ang ating guest for today ay nakatira siya sa Carson, California ngayon. Married with one child, born and raised in Cubao, Quezon City. Ng ating guest. Noong 1977, they migrated with her siblings and the parents dito sa Amerika. And then, magaling siya eh. So he had the privilege of working in different companies until she landed in one of them, the biggest aircraft company, and that is Boeing. Wow. So, yun po, that's a blessing talaga yun sa kanya. And then, nakakilala sa Panginoon noong 1993 pa. So, siya po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang ating special guest, let's welcome sa ating program, Linda Bautista. Praise the Lord. Ate Linda, magandang gabi po sa inyo sa Pilipinas kasi gabi ngayon. Kamusta ka po diyan sa Carson? Magandang hapon sa inyong lahat. Good day sa inyong lahat. Mm-hmm. Yes. I thank God for this opportunity na nagkaroon ako ng pagkakataon na mai-share ko sa inyong lahat on how, kung paano ko nakilala ang Panginoon. Oo. And we would like to know more about you, Lynn. So, that's why gusto din ng ating mga tagapakinig, mga viewers natin na makilala ka rin. Kasi for the first time dito sa ating program, We Can Do It. And thank you na pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. So, Lynn, bring us back to the time na paano mo nakilala ang Panginoon sa iyong buhay? Itong panahon na ito noon, I don't know kung talagang appointed time na talagang tinatouch ako ng Panginoon na hanapin siya. Nagkaroon ako ng parang a thirst to know Him more and more. Yes. And then, I was trying to, maghanap ng way na makilala ko siya ng lubusan. I tried reading my Bible. Reading and reading and reading. But the thing is, hindi ko maintindihan yung ibang mga masalita doon. So, sabi ko, paano ko ito maiintindihan? So, I heard about, mag-attend ka ng Bible study para
you will learn, at Mm-mm. maintindihan mo ang bawat salita ng Panginoon. Okay. So, nagpunta ako sa church namin and as they're having a Bible study there, ang sabi naman sa akin ay wala, they don't have. So, Lord, sabi ko, paano kita makikilala ng lubusan? Gusto ko talagang maintindihan ng mga salita mo. Tapos, one day, after work, nagtuloy ako sa market. Ganun naman talaga ang gawain ng mga working mothers. That's true. Pagpasok ko po ng store, nagtuloy ako sa mga gulayan. Tapos ay nakita ko po ang two ladies there, two women, nag-uusap sila, and then I heard yung isa sabi, don't forget mamaya ang ating Bible study. Sabi, 7 o'clock. Nalaki ang mata ko. Sabi, ano yun, Bible study? Yun ang hinahanap ko. Sa kadadasal ko sa Panginoon na magbigay siya ng way para ako makahanap ng atenan kong Bible study. So, what I did, kinuha ko lahat yung mga pinamili ko, nilagay ko sa aking sasakyan and then went back. Pagpasok ko, wala na yung dalawang babae. Na yung isa nagpunta sa fish sa seafood section and yung isa sa meat section. So, napakabait talaga ng Panginoon na ko si Sister Fe and I said, I approach her. Sabi ko, dinig kita, you were talking about Bible study. Tapos, sabi niya, oo, tonight. Tapos kinuha niya, I got her information and she took my information. So that night, I came home and I told my mom that I'm going to attend a Bible study, Nay. Sabi niya, ay, sama ako. Kasi taray ko naman yung nanay ko. Saan? Tapos, pati yung aking almost 3 years old na anak, ayun, sinama ko sila. That night, I attended my first Bible study and napakasarap ng aking pakiramdam. Gusto kong umiyak pero pipigilan ko. So that night, napakinggan ko it's really a miracle. Sabi nga ni Pastor Dave, the greatest miracle is that moment na tinanggap mo ang Panginoon na iyong tagapagligtas at Panginoon. So that night, na tinanggap ko ang Panginoon, hindi ko maipaliwanag how I felt. It's really amazing feeling sa akin. And even my mom, because rin siya, yung bang gusto rin niyang maintindihan mo ang may magpaliwanag sa kanya ang salita ng Panginoon. So, we had a good time and since then every once a week nag-attend ako ng Bible study. And then I started going to the service with Pastor Lagmay and the rest of the group. So on that siguro dalawang buwan, more than dalawang buwan or 3 months, the pastor started sharing to us kung gusto na naming water baptism. Oh, I see. Okay. Yun. Yung water baptism, of course, he explained that on our Bible study, and he discussed, and then he told us na kung naintindihan nyo na at ready na kayong magpa-baptize, then we will do it. So, sabi ko, I think naintindihan ko na and I'm willing to have a water baptism. Water baptism. Yes. So,
just like I told Sister Maru that day, we held it here in Shoreline in Long Beach. Oo, 12 kami noon na mababaptize. And while we were there, merong lifeguard, na he was really very, yung bang tinitingnan niya kami, inobserbahan kami. And after the short service, nung ready na kaming magpabaptize, he came down from that place that he was. Bumaba siya. Akala namin, sisitahin kami. But then he said, I heard that you guys are Christian and you're going to do a water baptism. Sabi ng pastor ko, oo, sabi niya ganun. Puti siya, puti. Tapos, nung sabi niya, would you mind, sabi niya ganun, if I want to have a water baptism din. Oh, wow. Ganon. Sabi ni pastor, sabi niya, Christian, new baby Christian din pala siya. But hindi pa siya nagpapabaptize. Pero kasi nga yung trabaho daw niya is very hectic. But then nung naririnig niya kami talking about water baptism, then siya ask permission if he can join us. So, my God, that was very, very, we're so happy kasi even if we're on the other side of the world, if somebody hears something about the Lord, talagang matatouch sila. So, ganun po ang nangyari. Naging 13 kami na bininyagan ni Pastor. So, water. So, praise God. Yes. So, nung during Bible study, I asked a lot. Alam mo, Sister Maru, I'm so kulit. I asked a lot of questions. Correct. Paano ko maintindihan, Pastor, ang meaning ng mga words na binabasa ko? Ang sabi nga niya, well, Sister Linda, before you read your Bible, sabing ganon, you have to invite the Holy Spirit na ipaintindi sa iyo ang bawat salita ng Panginoon. Tama. That's what yun po ang ginawa ko. So, sabi ko gano'n, Diyos, Panginoon, sabi ko, I'm so amazed ba na ginaguide niya ako. Yung mga questions ko, na unti-unti nasasagot. Oo, unti-unti nang nasasagot. Tapos, I was so happy I'm looking forward sa yung Sunday and Wednesday for the Bible study and the service. Naging active ako. Very active ako noon. Even my son, karay-karay niya, dala-dala yan, chupon niya every time. Every time we go attend. And even my mom, si nanay, masaya siya kasi sabi niya, gusto ko yun kasi naintindihan ko Tagalog. Ang preaching, mas naintindihan niya. So, since then, sa aking pagiging siguro hot sa Panginoon, nasama ko yung aking bunsong kapatid, my husband, my son, na tumanggap sila sa Panginoon. And mom, of course, si nanay, tumanggap na sa Panginoon. Yun po. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy, naging, I don't know, sabi ko sa Panginoon, paano kita mapaglilingkuran, Panginoon? Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong ipagawa sa akin? Siyempre ko sa pagtuturo ni Pastor na you can talk to him like another person, you know? Yeah. Sabihin mo yung gusto mong sabihin, ganon. So that's what I do. Nakikipag-usap ako sa kanya na tinatanong ko. Tapos ang sabi ni Pastor, you can ask anything. Basta the Lord, sa pangalan niya, gamitin mo ang pangalan niya, ibibigay niya sa'yo.
Yeah, you have to have a strong faith na ibibigay niya sa'yo. Maniwala ka. Believe na ibibigay niya sa'yo. So, I started asking, yun nga, one of his promises is, if you ask anything in his name, he will give it to you. Yeah. So, I was, mahiyain din ako noon, Sister Lulu. But then sabi ko, paano ako makakapag-share ng mga salita ng Panginoon kung ayaw kong buksan ang bibig ko Correct. to share it to them. Tapos, yun ang hiniling ko sa Panginoon. Nabigyan ako ng boldness to share the good news to others na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Lalo na sa mga friends ko and family. Yeah. And then you mentioned sa akin no na kumakanta ka rin. You started singing yes. in the church. Yes, sabi ko kung ano man po, Lord, ang gift na binigay mo sa akin, I will gladly use it for your glory. Yun ang sabi ko sa akin. So, I started singing in the church. Kumisa may mga special number, inaano nila ako, nire-request nila ako. Tapos, karamihan sa mga elderlies, they said, Linda, can you sing this song? Gusto namin kumanta ka ng Tagalog. Ganon. So, kasi daw mas tumitimo sa puso nila at saka naiintindihan nila ang bawat salita, yung wordings ng song. Yeah. So, yun po, yun ang aking mga paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, ang kasabihan nga, if you're looking, ano sabi sa na if you're waiting for on God, do what the waiters do. Serve. Diba? Yeah. That's nice over there. Sure. Alam nyo, hindi nyo natatanong, the mother of Pastor Dave Marcelo ay composer. Oh my! She composes a lot of songs na maganda. Wow. At yung kanilang bunso ay nagko-compose ng kanta, si Junji Marcelo. So itong mga awit na ito ay galing ito sa Panginoon na ibinigay sa kanilang mga puso. And we as singers, tayo ang broadcaster, tayo ang nagsishare nito. Yes. So maganda ang paggamit ng Panginoon sa iyo in many ways kasi you are such a friendly person and wala ka namang ibang tayo kasi kuminsan natatakot tayo na hindi tayo tanggapin kung pag nakikipag-usap ka. Correct. But then if you share ang ating Panginoon sa kanilang buhay ng ating Panginoon, in which you are going to do that next week. I know you have a lot of stories to tell us. Pero pag ang kwento mo sa Panginoon, ay nako, ang daming interesado. Mayroon din naman na ayaw nila. So it's their loss. Kasi Panginoon ang pinag-uusapan natin. So wow, what a life. Thank you. Thank you for sharing your life in the Lord, how you came to know the Lord, and then regards sa iyong mommy kasi nag-aano din siya. So Pastor Dave? Yes. At nakakatuwa na makikita natin dito mga tagapakinig na bago pa natin makilala ang Panginoon, kumikilos na sa likod ng mga pangyayari at sa ating buhay. Nakita ko sa buhay ni Ate Linda, bago pa niya maibigay ang kanyang sarili kay Kristo at tanggapin bilang sariling tagapagligtas, gumagawa na ang diwang banal sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng pagkauhaw, pagnanasa sa salita ng Diyos. Correct. At noong dumating yung tamang pagkakataon na siya ay nakarinig na salita ng Diyos, ilang mga bagay ang dadating sa ating puso na ang banal na Espiritu ang siya magbibigay na mensahe na tayo ay makasalanan at kailangan natin tumalikod sa ating kasalanan, ipapahamak tayo nito. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili
Kaya nga ang Diyos ang gumawa ng paraan, ibinigay ang kanya nag-iisang anak at ang ating Panginoong Hesus ang siya nag-alay ng kanyang buhay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, namatay para sa atin at muling nabuhay. At dahilan sa kanyang kapangyarihan, tayo makalalapit sa kanya at sino mang magtitiwala sa ating Panginoon, ayon sa sinasabi na salita ng Diyos, ay maliligtas at may buhay na walang hanggan. At isa ko pa nakita sa buhay ng ating kapatid na Linda, yung kanyang paglago sa buhay Kristiyano. Siya ay nagpatuloy sapagkat ang salita ng Diyos ang kanyang laging binabasa. Marami ang hindi daw nila naintindihan ng Biblia. Ang may akda, ang author na salita ng Diyos ay ang Diwang Banal, ang Holy Spirit. Pag nasa atin ang Holy Spirit, ang Diwang Banal, ang Banal na Espiritu, ang siyang tutulong sa atin upang ating maliwanagan at ating maintindihan ang kanyang salita. Kaya Ate Linda, kaya mo na-appreciate at naintindihan ngayon na salita ng Diyos ay sapagkat sumasa iyo ang Diwang Banal. At ito ang isang bagay na wala ang sanlibutan. Sino mang wala kay Kristo ay wala ang Banal na Espiritu. At pag nasa atin ang Diwang Banal, siya nagbibigay ng tanglaw at liwanag sa atin. At nabanggit ni Ate Linda kanina yung kanyang pagsunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. At nagliligtas sa atin ang ating pananampalataya. At matapos tayo makakilala sa Panginoon, mahalaga na tayo ay sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Kausapin ninyo inyong pastor at sabihin nyo tulad ng Ate Linda na ibig ko sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo sapagkat isa ito sa mga tagubili ng Panginoon na ating gawin bilang tagasunod ni Kristo. Tandaan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon as siya nagliligtas sa atin, ating pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, pagbubulay, ang pangpapalakas sa atin at ang ating pakikipag-isa at ang ating identification na tayo anak ng Diyos ay ang ating pagsunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Napakaganda, Ate Lida, ng iyong patutuo. Ako'y napagpapala habang pinakikinggan ko. At kayo ni Nanay, ng inyong mga anak, patuloy pa kayong busugin ng Panginoon ng kanyang salita. At sabi nga ng Panginoon, mapapalad silang mga nagugutom sa katwiran. Blessed are those who do hunger and thirst after righteousness. Ano pangako ng Panginoon? Sapagkat sila ay bubusugin. Dalangin ko na patuloy niyong madama ang patnubay ng Panginoon. Kayo patuloy na palakasin sa inyong pananampalataya. Pagpalain upang maging pagpapala sa iba. Wow. Salamat, Kuya Dave. At just a reminder lang po sa ating mga tagapakinig ngayon, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa FEB sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din po, napapakinggan tayo sa Coronadal, South Cotabato sa DXKI 1062. At ito ay tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Yan po ang ating programang We Can Do It. At ipagsabi po ninyo. Lynn, maraming salamat for sharing your life with us. And we pray na palaguin pa ang pananampalataya mo, ang pag-trust mo sa ating Panginoon, and your life would be a blessing. Mga kaibigan, kami ay nagpapasalamat sa mga walang sawang nakikinig sa ating programa. At magkita-kita tayo next week. So ito po ang inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. At Dave Marcelo po at kasama natin ang kapatid na Phil Lagtapon. Nais kong samantalayan na maikling pagkakataong ito na idalangin na Ate Linda at ang Bautista family, gayon din ang ating bansang Pilipinas sa panahong ito. Saglit po tayong dumalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa narinig namin magandang patutuo ng kapatid na Linda Bautista. Ang patuloy na pagpapala mo po igawan sa kanila. Ang tinataas din po namin sa iyo ang aming bansa, ang Republika ng Pilipinas, mula sa mga tagapanguna
disiplina mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang may tungkulin sa barangay. Ikaw po, O Diyos, ang pumatnubay sa aming liderato, O Diyos. Isaayos mo po ang aming bansa. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kalayaan ng Ebanghelyo upang maipangaral. Samahan ng mga pastor, ang mga iglesia, ang mga mananampalataya. Tinataas po namin, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas sa iyo. Kalingain mo po, patnubayan, at patuloy na iyong bigyan ng iyong kapangyarihan. Dalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, Amen. tandaan natin, tulad ni Ate Linda, ano man ang problema sa buhay, kakayanin natin yan. Sa talad nga na sabi ni Apostle San Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sabay-sabay tayo, Ate Malu, Ate Maru, at Ate Linda, sa pagwawakas natin, tandaan natin, pagkasama natin ang Panginoon, ano man problema, ano man sitwasyon, we can do it! Ooh, maraming salamat. And Thank you. We'll see you again next week, mga kaibigan, sa ganon pa rin dito sa ating programang We Can Do It sa 702 DZAS. So, pansamantalang magpapaalam kami. Bye-bye po and see you Yes. again next week. You God take care. bless. Thank God you. bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.